Gumugong ang bali-balita kahapon na naaresto na umano si Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero ang Department of Justice at ang National Bureau of Investigation, wala pa umanong impormasyon hinggil dito. Mapakilala. Sumalang na sa pagtatanong ng Senator Judges ang dating State Auditor ng Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Office o COA-ICFAO na si Roderick Wamil sa ika-13 araw ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Wamil, sa lahat ng ahensyang may confidential and intelligence funds na inaudit nito, tanging ang tanggapan lang ni Vice President Sara Duterte ang nagsumite ng acknowledgement receipts at walang official receipts sa liquidation ng pondo. Naging sentro sa ika-12 araw ng impeachment trial ang mga disbursement vouchers, liquidation reports at accomplishment reports para sa 2023 confidential funds ng Department of Education noong si Vice President Sara Duterte pa ang kalihim nito. Sa pagpapatuloy ng direct examination kay dating Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office State Auditor Roderick Mawil, iginiit ng prosecution na may mga gastusing nakatala bilang maintenance and other operating expenses o MOOE na hindi kabilang sa mga pinapayagang paggamitan ng confidential funds. Kasama ba yan sa tinatawag mong exclusive listahan ng pwede paggamitan ng confidential funds, Mr. Witness? Pag sinabing maintenance and other operating expenses po, wala po siya specifically dun sa enumeration ng item 4.8. Ipinaliwanag ni Attorney Wamil na magkahiwalay ang regular funds at confidential funds at dapat sagutin ng regular na pondo ng ahensya ang MOOE. Lumabas din sa mga accomplishment report ang mga gastusing tulad ng incentives, medical aid at travel-related expenses na ayon sa testigo ay hindi rin kabilang sa mga pinapayagan ng Joint Circular 2015-01. Dahil dito, sinabi ng testigo ng prosecution, ang mga gastusing ito ay maaaring maituring na irregular expenditure dahil sa hindi pagsunod sa mga requirement ng Joint Circular. Isa pang mahalagang punto sa pagdinig, ang paliwanag ni Attorney Wamil ukol sa prima facie evidence. Ayon sa kanya, kapag nabigo ang isang accountable officer na maayos na maliquidate ang public funds, kapag hiningi ng mga otorisadong opisyal, may presumption sa ilalim ng Joint Circular na ang pondo ay nagamit para sa personal na pakinabang ng accountable officer. Under item 8.3, failure of the accountable officer to liquidate any public funds for which he is accountable upon demand by any duly authorized officer shall be prima facie evidence that he has put such missing funds or property to personal use and benefit. Sa cross-examination naman, sinubukan ng depensa na questionin ang interpretasyon ng prosecution sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang COA circular noong 1992 na nagsasaad na hindi palaging praktikal ang pagsusumite ng mga resibo sa mga confidential operations. Ngunit tumutol ang prosecution at iginiit na ang Joint Circular 2015-01 ang mas bago at siyang dapat masunod. Isa rin sa ipinunto ng depensa, bukod kay VP Duterte, mayroon ding ibang vice-presidente ng bansa na nagkaroon ng confidential funds sa panahong nasa COA si Attorney Wamil. Taliwas sa nauna nitong naging pahayag. That's the question to ICFAO actually because yun po yung, ang pinapakita ko lang sa inyo is nagkaroon po ng confidential funds ang Office of the Vice President noong 2014 issued December 22, 2014. Based on that document po, Meron. You confirm. Tinanong din ng depensa kung nagsumite ba ng mga kailangang dokumento ang Office of the Vice President sa COA. Kinumpirma ni Attorney Wamil na nagsumite nga ng mga sagot ang OVP sa mga Audit Observation Memorandum. Ngunit hindi pa rin aniya ito ganap na tumalimas sa mga requirement. Nag-responde po ba sila sa AOM nyo? yes po, pero hindi pa rin po sila compliant dun sa requirement. No, Your Honor, I'm not asking that. I'm just asking for, nag-submit ba sila? Did they respond to your AOMs? Nag-submit pero hindi po full yung submission. So they did not ignore your AOMs? At Pero hindi pa rin po full submission yung ginawa nila. The question, Mr. Wamil, is did they submit a response? Whatever your evaluation of the response, complete or incomplete, is another matter. Yes po, Your Honor. They submitted the response po dun sa AOM. Sa pagtatapos ng paglilitis, tinutulan ng defense team ang marking ng affidavit ni Arturo Las Cañas. Matatanda ang binasa ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag ang bahagi ng affidavit nito ng tumestigo para sa Article of Impeachment na assassination plot, grave threats at inciting to sedition. Habang nananatili namang valid ang sabina sa pang-apat na testigo ng prosecution para sa Article of Impeachment na confidential funds misuse na si Celine May del Campo na isa ring state auditor ng COA-ICFAO mula August 5 hanggang 11, 2026 ayon sa Senate Impeachment Court. Samantala, hindi pa tiyak ang prosekusyon kung hihilingin itong ipasabina si Mary Grace Piatos, isa sa mga pangalang iuugnay sa mga recipient ng confidential funds ng Office of the Vice President. Para kay House Prosecutor Manila 3rd District Representative Joel Chua, hindi na ito kinakailangan.
Ngunit ayon kay Counsel for the Prosecutor's Attorney Lorna Kapunan at dating mambabatas na si Robert Ace Barbers, nais nila itong maipasabpina, bagamat hindi pa rin nila ito natutunton. Sasabihin ako lang si Mary Grace Kailangan pa namin hindi pa namin makita kung saan kami pumunta. Mary Grace, wala naman. Papadala namin sa Office of the Vice President. Dapat siguro isang pina natin yan, no? Para makilala natin dahil umiikot yung controversy dyan sa mga pangalan yan, especially ito kay Mary Grace Piatos, no? It's high time probably that lumabas siya, no? At magpakilala. Giit nito, tanging tanggapan ni Vice President Duterte lamang ang ahensyang na-audit nitong nagsumite ng documentary evidence of payment na acknowledgement receipts para sa liquidation at walang kahit isang official receipt o sales invoice. Partikular na sa 125 million pesos na halaga ng confidential funds ng Office of the Vice President noong December 2022. Ito ang sagot niya sa pagtatanong ni Senator Judge Francis Kiko Pangilinan. So, sa experience mo dun sa December 21 to 31, masasabi mo bang standard practice yan ng iba pang mga ahensyang iyong na-audit? Hindi ko po siyang masasabing standard practice since ito po yung kauna-unang beses na puro AR po yung sinamit sa amin. Sa kasalukuyan, wala na si Wamil sa COA ICFAO at naitransfer na sa ibang unit ng COA. Pero ito yung nag-issue ng Audit Observation Memorandum o AOM. Naglalaman ng obserbasyon nito sa ginawang paggastos ng confidential funds ng OVP noong December 2022. Sa pagtatanong naman ni Senator Judge Robin Hood Padilla, iginiit ni Wamil na hindi pa final decision pag nag-issue ng AOM ang COA sa isang ahensya ng gobyerno. So, ibig po sabihin, kahapon kasi narinig ko parang yung ginawa nyo, preliminary lang. Yung AOM po, preliminary lang. Opo, hindi po yung konklusyon. Kung ang tinutukoy niyo po ay yung... Meron po kasing provision as to the joint circular as to tinatawag na prima facie. Pakisagot na lang po, kung konklusyon ba po yun? Final? Final? Hindi po kasi we require... So, hindi po final. Based on the AOM po. Konti lang po oras ko, hindi po final. Sa AOM po, yung AOM po hindi pa final. Hindi po final. Agad pinabulaanan ng Department of Justice ang kumalat na balibalitang naaresto na umano si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Attorney Polo Martinez, tagapagsalita ng ahensya, wala pang natatanggap ang kagawaran na nagpapatotoo sa nasabing impormasyon. We cannot confirm that information. It's not yet. Wala pa kami natatanggap na nangyari yan. Yun po masasabi ko ngayon. Mariing ding itinanggi ng National Bureau of Investigation ang impormasyong naaresto na ang senador. Nilinaw ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, nagpapatuloy ang kanilang paghahanap kay Senator De La Rosa na kapwa-akusado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Hindi, wala. Sa amin, wala. I don't know kung sino. Wala sa amin. Wala. So sir, ongoing yung manhunt operation po natin, sir. Lagi naman. Sa hanay naman ng Philippine National Police, sinabi ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa isang text message na walang kumpirmasyon ang mga balibalitang naaresto na umano si Senator De La Rosa. Yes, kabilang sa mahigpit na binabantayan ng mga otoridad ang mga bayan ng Sudipan, Santol, San Gabriel, Bagulin, Burgos at Pugo dahil sa mataas na banta ng pagguho ng lupa habang papalapit ang bagyong Maymay. Nananatili ring naka-red alert ang Emergency Operations Center ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO upang tutukan ang sitwasyon sa lalawigan. Sa pinakahuling tala ng pamahalang panlalawigan, umabot sa 5 insidente ng landslide, rockslide at mudslide at isang insidente ng natumbang puno ang naitala dahil sa nakaraang sama ng panahon. Apektado rin ang 1,735 na pamilya o 4,989 individual mula sa 51 barangay sa mga bayan ng Bacnotan, Bangar, Agoo, Aringay, Bagulin, Bawang, Burgos, Caba, Luna at Santo Tomas. Samantala, Yes, Ella. Sa nakalipas na 24 oras ay tumaas ito ng 0.87 meters. Pero nasa 6 na metro na ang nadagdag sa level ng tubig sa Magat Dam. Ito ay kung ikukumpara sa pinakamababang level nito ngayong taon na bumaba sa 159 meters noong July 17. Sa kabila ng pagtaas, wala pang gate na binubuksan ang pamunuan ng Magat Dam. Mahigit sa 23 meters pa ang kailangan para mapuno ang dam at mapaabot sa 190 meters. Patuloy namang minomonitor ng PDRRMC Isabela at NIA ang lagay ng Magat Dam dahil sa posibleng pag-ulan sa mga susunod na araw.